Ipinagmalaki ng Malacanang na halos naabot na ng Marcos administration sa loob ng 3 taon ang dami ng iligal na gamot na nasamsam nakalipas sa administrasyon sa loob ng 6 na taon at mas kakaunti ang napatay na drug personalities. Batay sa report ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa 82.58 billion pesos na halaga ng tobats at iba pang iligal na gamot ang nakumpiska simula July 1, 2022 hanggang June 25, 2025. Kumpara sa tinatayang 91.6 billion pesos na halaga ng illegal drugs na nakumpiska mula July 1, 2016 hanggang June 30, 2022 ang buong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng Marcos administration na itala ang 271 drug personalities na napatay sa anti-drug operation, mas malayo sa 6,259 na napatay na suspect sa 6 na taong termino ng nakalipas na administrasyon. Pinakamalaking nasamsam na kontrabando sa Marcos administration ang 1.5 tonelada na nasamsam sa isang fishing vessel sa Zambales nitong June 20 na nagkakahalaga ng 10.2 billion pesos, isa sa pinakamalaking huli sa kasaysayan. Dahil dito inuutos ng Pangulo sa mga otoridad na tukuyin ang pinagmula ng malaking bulto ng illegal na gamot na ipinasok sa bansa at kasama sa direktiba ng pagtugi sa small-time drug pushers o yung street level na tulak na ipinagbabawal ng gamot.